Tila may patama si megastar Sharon Cuneta kay VP Sara Duterte matapos sabihin kay President Bongbong Marcos na mali ang pinili niyang Vice President noong eleksyon. Ayon sa Malacanang, malamang ay yan din ang nararamdaman ng maraming Pinoy. Hinarana ni megastar Sharon Cuneta si Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Araneta Marcos. Sa gitna ng performance ni megastar, tila ni-real talk niya si President Bongbong Marcos at tila may patama kay VP Sara Duterte. Ibinida pa ni Sharon ang mister niyang si Kiko Pangilinan, sabay sabing mali raw ang napiling Vice President ni PBBM. Matatanda ang naging running mate na ngayon ay Naga City Mayor Leni Robredo si Senator Kiko Pangilinan noong 2022 presidential elections. Pero natalo sila sa unit team nila Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte hanggang sa nagkalamat na nga ang unit team. Sa huli, sinabi ni Sharon Cuneta na suportado niya ang administrasyon. There's something I do not like about your presidency though. There's something I do not like about you being Mr. President and Madam being Madam First Lady. I think it's the fact that I miss years ago just texting to say, Bonget Lisa, present Ilocos Magnet. You never fail to do that. Mr. President, this is for you, Madam First Lady. This is for you, especially the first song. This is what you requested for. I'm happy to be here, sir. And sir, I have only one Vice President there. My date tonight. Mali your choice now. Sorry, okay, let's move on. Basta, Mr. President, you have my support. I will pray for you. I will pray for the country. I will pray that before we all judge you, that you are allowed to do your job for all of us. And we pray for good health, peace of mind from all the fake news, all the disinformation. May God be with you every single day, Mr. President and Madam First Lady. Naging Vice President na si Madam First Lady. No, but that's my Vice President. My date. Wala pang pahayag si VP Sara na dati nang inamin na isa siyang Sharonian. Nagbigay naman ng pahayag si PCO Undersecretary Attorney Claire Castro sa pahayag ni megastar. Opinyon ni Ate Shawi, ni Ms. Sharon Cuneta, at malamang karamihan sa ating mga kababayan ay yan din po ang nararamdaman. So opinyon po yun ni Ms. Sharon Cuneta at nakita po natin na napangiti lamang ang ating Pangulo. Nagandahan lamang po siya sa awiting at bituing walang ningning. Nagbigay rin ng reaksyon ang megastar na si Sharon Cuneta sa kamakailang pagkikita ni Naga City Mayor Leni Robredo at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa kanyang post noong February 22, 2026, tinawag niyang My President, Ma'am Leni, si Robredo, at Our President, si Marcos, at iginit niya na walang balimbingan o plastikan sa naturang tagpo kundi pagpapasalamat lamang sa suportang ibinibigay sa lungsod ng Naga. Anya, walang balimbingan o plastikan, pagpapasalamat lamang sa sumusuporta sa kanyang mahal sa lungsod at bayan. Ipinaliwanag din ni Sharon na ang tunay na pagmamalasakit ay inuuna ang tama at kapakanan ng bayan, hindi ang personal na interes. Ayon pa sa kanya, ang pagiging sibilisado at disente ay ang pakikitungo ng may respeto nang hindi isinusuko ang prinsipyo. Hinikayat din niya ang publiko na hayaang gampanan ni Pangulong Marcos ang kanyang tungkulin. Let the President do his job. God bless the Philippines. Ani Sharon Cuneta. Ang pahayag ay tugon sa mga akusasyon ng pagiging plastic o pampulitikang pagkakataon sa kanilang pagkikita na nakatuon sa flood control effort sa Naga. At dahil dito, umani ng iba't ibang reaksyon ang pahayag ng actress sa social media. Ayun mga kababayan, meron po tayong panibagong live ngayon na kung saan mga kababayan ay umiinit ngayon ang tirada, no? Parang sunod-sunod na yata ang buwelta ni Sharon kay Sara Duterte, kay Sharon ni Sharon kay Sara Duterte. Naku po mga kababayan. At bukod diyan mga kababayan ay
Si Attorney Larry Gadon, no, or ayan nga, Attorney Larry Gadon ay may panawagan po, no, kay Sara Duterte at hamon na mag-resign na ito kung gustong maging presidente, mag-resign. Kasi po mga kababayan, si Sara po ay mai-impeach talaga. Oo, totoo po yan. Nako, taga nyo sa bato yan. Nako, grabe po mga kababayan, yung ano ni Sharon, no? Yung tirada ni Sharon ngayon. Mga kababayan, ito po yung ating pag-uusapan, no? Patungkol po dito, no, kay Sharon Cuneta. Nako, mga kababayan, grabe itong si Mega. Si Megastar kasi, mga kababayan, ay tawag dito, bumabanat ngayon, no? Bumubuelta kay Sharo, ay kay Sara. Diyos ko naman mga kababayan, ako pagpipiestahan na naman ito si Sharon Cuneta ng mga DDS. Alam ko to na suki pa naman to si Sharon ng mga DDS. Tapos i-edit na naman nila yung picture na si Sharon yumayakap ng unggoy. Kaya kasi Kiko matching daw eh. So mga kababayan, no, meron pong post, no, si Sharon Cuneta ngayon patungkol po mga kababayan sa pagbisita, no. Dahil diyan sa pink na medyas, no, pink socks, ayan. Dahil diyan sa pink na medyas, mga kababayan, ay nag-post po itong si Megastar Sharon Cuneta, no, patungkol sa kanyang kumbaga pinagtanggol niya si PBBM sa mga bashers, lalong-lalo na sa mga DDS. At ito po ang sabi, mga kababayan, sa pagtanggol. Actually, mga kababayan, may karapatan naman po talaga si Sharon Cuneta magtanggol. Kasi nga, kinakapatid naman po talaga niya si PBBM. Alam niyo naman po na ninong po ni Sharon Cuneta si Apo Lakay, ng tatay ni PBBM. So, may karapatan naman pong ipagtanggol. Siyempre, kinakapatid mo yan eh. So, ngayon mga kababayan, ito po yung post ni Megastar Sharon Cuneta. Yan, sa kanya po yan ha, mga kababayan, may check badge po yan. So sa madaling salita, sa kanya po yan. Literal po yung pangalan at totoong siya. Hindi po yan si hindi po katulad kay Dingdong Dantes yan ha, na ginawa ng fake news ng DDS. Isang DDS vlogger gumawa ng fake news kay Dingdong Dantes at si Dingdong Dantes nabasa itong post, nagbigay ng komento, nako, delikado ito at makasuhan itong DDS vlogger. Nako. So ito po mga kababayan, ang post ni Megastar Sharon Cuneta na may patama kay Sara. Like po tayo mga kababayan. Nako po mga kababayan. Nako, wait nyo na lang, may makulong. Sabi ni Ma'am Lily Tonini, halaka. Sino po yung makukulong, Ma'am Lily Tonini? Naku. Kuya Kent, bakit kaya wala pang nakukulong na ibang senador bukod kay Rebilla? Wala rin bang batas na kapag may kaso na at nakulong ban dapat pagtakbo sa eleksyon? Actually, Ma'am Rinen siya, ito po ang aking masasabi. Iwan ko kung bakit ganyan ang batas ng Comelec. Di ba dapat kapag may kaso ka na, may record ka na sa katiwalian or corruption or kahit anong krimen, dapat pinagbabawal na yung tumakbo sa politiko, bawal nang pumasok yan, dapat ganyan, di ba? Kasi di ba, katulad kay Vice Ganda, ang lakas ng loob ng mga taga Davao City Council na ipersona non grata nila si Vice Ganda. Pero samantalang yung idolo nilang pumatay, di ba, ng libo-libong nakakulong ngayon sa dahig, hindi man lang nila ipersona ng grata. Di ba? Kaya yun po yun mga kababayan, ang comment ni Sharon Cuneta. Nako, di ba? Kasi ang sabi kasi nila mga kababayan, ng mga DDS, lalong-lalo ng mga supporter ni Sara na kain suka daw si Lenny, kain suka daw si PBBM, at pati mga supporter, kakamping at loyalista, kain suka daw. Ma'am Remy Codohilo po, na ang sabi, noon daw, sabi lutang-lutang daw si Lenny, tapos ngayon daw sinusuportahan si Lenny. Bakit? Masama ba ang sumuporta at masama ba ang humingi ng patawad? Ang masama doon yung hindi ka marunong magpatawad at ang akala mo ikaw yung Diyos. 'Di ba? Bakit? Masama ba ang umamin na nagkakamali? Bakit? Masama ba ang umamin na nabudol ka ni Duterte kaya nasabihan mong lutang si Lenny? 'Di ba? Masama ba ang magising sa katotohanan ng panlilinlang ni Digong na pinangako niyang 3 to 6 months ubos ang droga? Wala namang droga
ubos na tao ang naubos? Masama bang magising ka sa katotohanan na nilinlang ka? Masama bang magising ka sa katotohanan na paggamitin kang face mask at face shield na apakamahal per box? Oh, masama ba ang magtanong kung saan dinala ang confidential fund? Mula naman yan sa taksang taong bayan. Masama ba ang magising tayo dahil sa mga ganyan? Oh, sige nga. Tapos ngayon sasabihin niyo kaing suka. Oh, bakit mga DDS? Kayo din naman noon sinabihan niyo din naman ng masama si Lenny 'Di ba? Diyos ko, mga DDS, wag kasi kayong magmamagaling, wag kayong magtatapang-tapangan kasi iburiyo niyo 2016 lang kayo binuo. 'Di ba? Kumbaga, sa madaling salita, pinutok lang kayo sa pader kaya kayo nabuo. Tinubuan lang kayo ng lumot. 'Di ba? Mas magandang maging kaibigan ang kaaway kaysa maging kaaway ang kaibigan. Totoo po 'yan, Sir Kendry. 'Di ba? Alam mo, sa totoo lang ganito 'yan Kung meron ka mang kaaway noon at maging kaibigan mo ngayon, maganda po 'yun. Kasi sabi nga ng Panginoon, kaibiganin mo ang iyong mga kaaway. 'Di ba? Para mabawasan ang problema ng sambayanan. Pero mas delikado po ang magkaroon ka ng kaibigan na bigla mong naging kaaway. Kasi bakit? Kahit wala kang kasalanan, gagawaan ka ng kasalanan. Kasi kaaway mo na siya Tapos kahit ilang hibla mo, ibubulgar niya yan. Kahit nga yung yung tae mo sa brief na dumikit, ibubulgar niya yan. Kasi bakit? Kaaway ka na niyan di ba? Ma'am Berhencita Mediante. Ganun po yun mga kababayan. Kaya, tignan nyo, si Sharon Cuneta mismo nagsabi, hindi po pagbabalingbing ang sinabi ang ginawa ni PBBM. Serbisyo lang. Sabi nga ni Leni Robredo, apakaaga naman. Bakit pag-usapan na natin yan 2028? Magserbisyo muna tayo ngayon. Napakalayo pa nun. Diba? Serbisyo muna. Huwag bakasyon. Sabi ni Leni Robredo, napakaaga pa po na pag-usapan natin yung eleksyon 2028. Magtrabaho po muna tayo. Diba? Magtrabaho po muna tayo. Napakaaga naman yan para pag-usapan. Darating din naman tayo dyan. Diba? 2028 pa, Diyos ko naman. Oo, at saka, Diyos ko, sa totoo lang mga kababayan, kaya po si Sara nagdeklara ng maaga. Kasi ramdam na po kasi niya na parang nawawala na yung mga supporter niya. Ay, Diyos ko, hinahamon ko nga mga DDS na paabuti nila 1 million ang pirma para makauwi si Digong Hindi nga umabot 50,000. Ngayon sasabihin ninyo, sige nga. Tanungin ko kayo mga kababayan, paano nyo nasabi na si Sara mananalo sa 2028? Paano nyo nasabi na si Sara ang mangunguna at magiging pangulo sa 2028 kung ang mismo ngang kanyang mga vloggers na bayad pinapaikot nila buong Pilipinas at mangalap ng pirma, ba't hindi umabot sa milyon? Diba? Ang nakalagay doon sa kanilang pirma, 1 million signature para pauwiin si Digong. Bakit hindi umabot ng 50,000? Sige nga, paki-explain mga DDS. Sige nga, kung marami kayo at meron kayong mga 32 minions, yung 32 minions ninyo na botante ni Sara, sana yun? Ba't hindi umabot ng 1 million nga lang ang hiningi para makalaya si Digong Di ba? O kung si Sara manalo at marami siyang meron siyang butanteng 32 minions. Bakit hindi umabot ng 1 million? Take note yung mga vlogger na mismo ang umikot. Yung mga vlogger na mismo ang nagbahay-bahay. Nagpalipalengke, nagpurbi-probinsya, nagbayan-bayan sila. Sa pag-iikot Luzon, Visayas at Mindanao. Ba't hindi umabot sa milyon? Sige nga. Kaya, yan, napakasimple lang yan napakasimple yan mga DDS. Hindi mo na kailangan dito ng 1 plus 1, 2 plus 2. Hindi mo kailangan calculator. Imagine mo mabuti, pumunta sila ng Cebu. Hindi malang umabot na 1,000 ang pirma. Pumunta sila ng Maynila, Luzon area. Hindi man lang umabot ng 5,000 ang pirma. Pumunta sila ng Mindanao, mas lalong hindi umabot ng 1 milyon ang pirma. Akala ko ba Duterte country ang Mindanao at Visayas? Akala ko ba ang mga kabisayaan ay kay Duterte? Diba? Bakit yung signature campaign ninyo para pauwiin si Digong hindi umabot 50,000? Diba? Ay mga taytok. Mga taytok lagi na sila. Ma'am Lita Nersa. Mga taytok na mga utok anak nila, diba? Biruin nyo mga kababayan.
Kita ninyo, tapos sasabihin ninyo maraming butante si Sara. O ako nga, iniisip ko ang boto ni Sara 32 million, ang kay PBBM 31. So, i-minus mo yung 31 plus minus 32 million plus. Nasa mga kalahating milyon lang ang lamang ni Sara. Kalahating milyon, mga 500 something, 540,000. Ngayon, tanong ko, asaan yung mga lamang kay Sara? Maskin yung lamang lang muna Huwag na yung 32 million yung lamang lang. Bakit hindi ba lumabot 500,000 yung pirma? 'Di ba? Syempre naghihintay ng bayad bago pirma. Kasi nga, mga kababayan, simula kasi nung nag-react tayo dyan sa pirma-pirma na yan, hindi na sila umabot sa milyon. Kasi ganito po yan. Kung sakali bang pipirma ka para makauwi si Digong, magbago ba ang buhay mo? O di ba hindi? Kung sakali bang pipirma ka para makauwi si Digong, yung bahay mo bang kubo magiging mansyon? Di ba hindi naman? So ba't ako pipirma? Di ba? Ngayon ba, malabo ang paningin mo pag pumirma ka tapos nakauwi si Digong, lilinaw ba ang paningin mo? Araw-araw ka may supply na kalabasa? Di ba wala naman? So ba't ako pipirma? Di ba? Ganun yun. Napakasimple lang yan. Kung ngayon ba may rayuma ako, pag pinirmahan ko ba yung signature campaign para kay Digong, yung rayuma ko ba mawawala? Di ba hindi naman? So walang mangyayari sa buhay. May rayuma ka pa rin. Hindi magbago kahit si Sara kung hindi rin magbago ang buhay ng mamamayang Pilipino. Di ba mamalot? Kaya ngayon sa totoo lang, yan napakasimple na example yan. Nagigising ang mga DDS. Bakit? Biruin mo kahit si Sara nga kung manalo siya sa 2020, anong sabi niya? Kulang ang 6 years para maunlad ang Pilipinas at malinis ang ating bansa. 30 years daw ang kailangan. Sige nga, kailan natin makakamit yun? Yung 76 years old na siya? 40 plus na si Sara ngayon, tapos plus 30 years. Edi 70 plus na siya noon bago gaganda ang Pilipinas. Tatakbo ka pa Ang problema nga mga kababayan, 6 years lang ang termino ng presidente. So paano niya malilinis yon? Wala namang termino ng presidente na 30 years, 6 years lang. Ang sabi niya, hindi sapat ang 6 years para paunlarin ang bansa. Wag ka nang bumuto. Ano pang rason ba tumakbo ka? 'Di ba? Ganun yon mga kababayan. 'Di ba? Ay nako, mga kababayan. Impeach Inday Sara, tumboy piatos lustay, sabi ni January 17. Ano ba talaga January 17? Minsan nagiging pro Sara ka, minsan hindi. Ano ba talaga? Marcelo Rosette, ayun, Kent, the truth is that DDS, ano daw? Ang totoo lang, hindi marunong sa arithmetic ang mga DDS, kaya wala silang alam sa resulta ng butuhan. Ay, nako, di ba? Kaya, tignan nyo, banat ni Sharon Cuneta, mga kababayan, masakit po yan. Which is, totoo po talaga. Yung mga banat ni Sharon, alam ko pa tama kay Sara yan, Diyos ko. Kasi si Sharon, mga kababayan, ay naging biktima din. Naging biktima din ng mga Duterte. Kaya magtatanong kayo ngayon, bakit galit si bakit galit si Sharon kay Sara? Diyos ko, kung alam nyo lang ang katotohanan, mga kababayan, kung alam nyo lang ang katotohanan, kung bakit si Sharon ay nagalit kay Sara, dahil, according nga kay Sharon, ganito po, noong 2022 election, kinumbinse ang kanyang kapatid na tumakbong mayor ng Pasay. So ngayon, syempre, naghahanda naman ang pamilya ni Cuneta, ni Sharon. So, ayun nga, willing ang tumakbo kasi kinausap nga naman. So ngayon, syempre, gumalaw na, 'di ba? So, pagka candidacy, nag-file ang candidacy. Ngayon mga kababayan, nung mga ngampanya na, biglang nagbago. Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ang kinumbinsi ng mga Duterte na kapatid ni Sharon na patakbuing mayor ng Pasay ay hindi sinuportahan. Alam niyo kung sino sinuportahan? Ang kalaban ng kapatid ni Sharon na si Calixto. Ito mga kababayan, i-search natin nang malaman natin. Ito po. Ayun, Sharon Cuneta, Pasay, Alkalde. Kaya galit na galit si Sharon diyan mga kababayan,
sa issue na yan. Ito po, mga kababayan, pakinggan natin ha. Parang akin pa yata itong vlog eh. Oo, vlog ko pa nga itong lumabas. Ito po, Sharon Cuneta naglabas ng sama ng loob. O, ito ha, mga kababayan, ayan. Post po yan ng All About Homes page. Ayan, ayan po yan si Sharon Cuneta. Ang sabi niya, Sharon Cuneta naglabas ng sama ng loob sa mga Duterte. Ibinahagi ng singer na si Sharon Cuneta ang kanyang sama ng loob sa mga Duterte na nag-uugat sa umano'y ginagawang pambabatikos ng mga DDS sa kanyang pamilya. Sa isang pahayag, sinabi ni Cuneta na kasama rin sa kanilang kinakasama ng loob ay ang tila pagtataksil ng mga Duterte sa kanila noong tumakbo ang kapatid ng singer na si Chet Cuneta sa pagkaalkalde ng Pasay. Ayon kasi kay Cuneta, mismong ang mga Duterte ang naghimok sa kanyang kapatid na tumakbo sa pagkaalkalde sa Pasay, ngunit nagulat na lamang umano sila noong suportahan ni Vice President Sara Duterte ang kalaban ng kapatid niyang si Emil Calixto Rubiano. Diba? Kita ninyo? So ikaw, matutuwa ka nun. Ha? Magugustuhan mo? Ihimukin kang patakbuhin yung kapatid mo bilang mayor, tapos kalaunan doon sa endorsement, ang in-endorse yung kalaban, kabastusan yun. Ha? Kabastusan yun. So sa tingin mo ngayon, mapapatawad ni Sharon yan? Ha? Sa tingin niyo matutuwa si Sharon? Pagagastusin niyo yung tao. Pafailin ninyo ng kandidacy, paggawain ninyo ng mga t-shirt at kung ano-ano, di ba? Siyempre, gagawa ka na yung mga campaign materials mo dyan, gagastos ka ng milyon-milyon. Tapos, bigla na lang marinig ng kalaban, ang sinusuportahan, ilang taon ko din silang halos sinahayaang masaktan habang pinagtatanggol ko pang pilit si Tatay Digong. Pero sobra na kayo. Ayaw ko makasama ang mga tulad ninyong mga walang awa o puso. Ilang beses na kaming nasaktan. Napakasama ho. Namang asawa at ina, pag hinahayaan ko pa na magpatuloy yun ng nakasmile lang lagi, hindi ko na kaya. Diba? Kita nyo, mga kababayan? Yan ang sabi ni Sharon. Tuwang-tuwa kami nung ini-endorso siya ng Pangulo at ni Inday Sara. Tapos nagulat kami, pati ang kalaban niya ay ini-endorso niya na rin ni Sara. May narinig ba kayo sa amin kahit nasaktan kami? Wala. Diba? Yun ang katotohanan. Ito po mga kababayan, hanapin ko lang yung picture. Picture mga kababayan. Magkasama pa nga yan si Sharon at si Sara eh. Ito po yun kita ninyo? Yan. Itinaas ni Sharon Cuneta at ng kapatid niya at ni Sara itong kapatid niyang si Chet Cuneta. Kasi kinumbinsi nga daw na patakbuhin mayor ng Pasay. Tapos ending mga kababayan, ito na ayan kasama pa nga si Sharon at si Sara kita ninyo? Ayan kasi nga tatakbo ng mayor. Kinumbinsi ang kapatid. Tapos kalaunan, malaman-laman mo, mga kababayan, ayan, wait lang malaman-laman yung kalaunan, ayan na. Ano yan? Ayan na yung kalaban na si Calixto Rubiano. Ang inendorso ni Sara. Matutuwa ka niyan. Diba? Kaya ngayon sasabihin nila si PBBM traidor. Uy, never pa ni PBBM ginaganyan ang mga kandidato na himukin mong tumakbo tapos hindi mo i-endorso. Walang ganyang record si Marcos. Kahit sinong politisyan walang ginaganyan dito. Si Sara lang may gumaganyan. Diba? Do you think? Do you think ang nangyari mga kababayan, matutuwa si Sharon? Kaya ngayon mga kababayan, hindi na po tayo magtaka kung si Sharon Cuneta ay may maraming buwelta. Kasi nga, hanggat hindi manghingi ng sorry ang mga Duterte dyan sa kanila, sa pamilya niya, na paghimok na patakbuhin, diba? Si Chet Cuneta ng mayor ng Pasay, tapos nagulat sila na si Amy Calixto Rubiano ang inendorso ni Sara. Diba? Kita nyo, mga kababayan, siya ang totoong tambaluslus. Diba? Tulibagbag kasi utak, mga kababayan. Siyempre, hindi naman po pwede yung patakbuhin mong mayor, tas ngingiti ka lang, pagkatapos mong gumastos, malamang wala ka talagang panalo dun. Kasi bakit?
Sitting president ang tatay. Oh. Tapos, vice president ang anak. Tapos, ang i-endorso ng anak ng sitting president ay yung kalaban, samantalang kayo naman ang nagkubensi na patakbuhin. Kaya yun ang sabi, mga kababayan, ni Sharon Cuneta sa kanyang post dito na pagpapasalamat lamang sa sumuporta ng kanyang mahal na lungsod at bayan, ang ginawa ni Leni kay PBBM. Ang balimbing ay iiwanan ang tapat na samahan para sa pansariling kapakanan. O, sino ba yung nang iwan? 'Di ba? Para sa sariling kapakanan. Ang nagmamalasakit ay ilalagay sa tama, lalo't kapag na-traidor. Yeah? Sino ba yung nag-traidor? 'Di ba sila? Pinapatakbo nilang mayor tapos ibang in-endorse? At higit lalo kung para sa kapakanan ng taong bayan. Ang plastic ay kahit kinakaibigan ang plastic ay lahat kinakaibigan para sa sariling kapakanan. Kita nyo yan? Kung naalala niyo noon, anong sabi ni Sara kay Leni? Yung vice president natin, fake vice president yan. Tapos magugulat ka, makipag-meet si Sara kay Leni. Tapos tinanggihan ni Leni, hindi sinipot. Di ba? Ibig sabihin, mga kababayan, sinabihan ba naman ni Digong Leni? Wala, mag-aral mo na, walang alam yan. Sabi ni Digong yan, gusto nyong makita? Gusto nyong makita ang sinabi ni Sara kay Leni noon? Ito mga kababayan, wait lang. Digong to Leni Robredo. Pakinggan ninyo, mga kababayan. You listen. Ma'am Leni. Ayun. It is afternoon pa pala. Good afternoon. Nandito ako sa opisina ngayon. Tinatanong ako ni Rocky Ignacio sa Malacanang Press kung bibigyan ko raw kayo ng pwesto sa kabinete. Yun ang tanong niya. Pwede kong sagutin? Ito si Digong, talaga ang daming... I came all the way here from Davao. Leonor. I've always been very vocal about certain... Tinatakutan namin. Pababa ka ng pababa, hanggang pababa. Leni, look, Leni, huwag ka tumabok ng presidente. Wala ka talagang Diba? Wala ka talagang Ayoko na sabihin na dalawang beses sa kumuha ng bag, pero wala ka talagang Diba? What's next Remember, now? I said that the police can accept gifts, of course. Sabi ko, so long as it is out of gratitude in small tokens. Tapos, dalawa kang senador Niger. Akala mo automatic, that is immoral, that is illegal, that is unconstitutional. Sabi ko, hoy gaga, I was using the words of the law itself, the anti-graft and corrupt practices. Abogada ka, hindi mo alam, tapos mag-presidente ka. Tapos magsabi ka lang, relying on your being a lawyer, patay. Ba't hindi sabihin ni Digong kay Sara yan? Abogada ka, tas wala kang alam, tas magpresidente ka, tapos sasabihin mo, abogada ako. Mag-defend ka lang, relying as a lawyer, di ba? Dapat nakita ni Sara yan at napanood ni Sara yan na ang advice ng tatay niya, abogada ka pero wala kang alam, tapos tatakbo kang president, di ba? Ayan tayo, mga kababayan. Lahat ng sinabi ni Digong nag-reflect kay Sara. Bumalik lahat yan. Kaya sa totoo lang, mga kababayan, tama lahat ng sinabi ni Sharon. Kung trinaydor ka, wag mo nang isipin yung nang traidor sa'yo. Ang isipin mo yung kapakanan ng tao. Wag mo ring isipin at sabihan kang balimbing. Kasi bakit? Ang totoong balimbing, yung nang iwan ka sa mga seryosong samahan para lang sa sarili mong kapakanan. Diba? Yun po yun, mga kababayan. Yun ang masakit. Diba? Kita nyo yan, mga kababayan. Grabe talaga sila, no?
Kaya sa totoo lang, ngayon, bumalik lahat ang mga sinabi ni Digong. Wala kang alam because guilt is personal. Wala kang alam. O, di ba? Guilt is personal, ba't hindi ka makalaya-laya dyan sa dahiga? Guilt is personal, O, yung salitang guilt is personal. Bakit hindi mo mapalaya yung sarili mo? Kasi guilt is personal. Sige nga. Bakit hindi mo mapalabas-labas yung sarili mo at sabihin mong hindi ikaw ang may kasalanan? 'Di ba? Kung hindi pala ikaw ang may gawa, hindi pala ikaw ang nandoon aktong nakitang namaril, ba't hindi ka makalaya? Tapos sasabihin mo, because guilt is personal. Loso. 'Di ba? Gamitin mo yung mga salita mong guilt is personal, 'di ba? Watch my time. 'Di ba? Yan, kita mo. Siya yung walang alam, 'di ba, Sir Henry? Sunod, mga kababayan, dito tayo kay Larry Gadon. Nako mga kababayan, si Larry Gadon, mga kababayan, may hamon kay Sara. Di pwede Ken kasi 3 counts, di ba? May hamon ngayon mga kababayan, si Larry Gadon kay Sara. Pakinggan natin Ito po yung hamon ni Larry Gadon kay Sara Duterte. Ito po, sa balita po ito mga kababayan. Saan na ba yun? Nawala. Dito tayo sa isa kasi hindi masyadong maano sa Android ito po, mga kababayan, pakinggan ninyo. Presidential Advisor for mag-resign na lang. Ito ang mukhahi ni Presidential Advisor for Poverty Alleviation Larry Gadon kay Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng anunsyo ni VP Sara na tatakbo siyang Pangulo sa 2028. Ayon pa kay Gadon, tila drama lang at gagamitin lang ito ng bise para impluwensyahan umano ang proseso ng kanyang impeachment. Hinamon pa niya si VP Sara na patunayang siya nga ang dahilan kung bakit nanalo si Pangulong Bongbong Marcos noong 2022. Kung ako sa kanya, para hindi na matuloy ang impeachment, mag-resign siya para makatakbo siya sa 2028 nang wala siyang baggages. Gusto ko talaga siyang tumakbo kasi gusto ko siya mapahiya. Gusto kong mapahiya sila dyan sa sinasabi nila na ang nagpanalo kay BBM ay si Sara. Mga kapatid, Ruth Cabalco para sa mabilis. Diba? Sige nga, mga kababayan. Tama naman ang advice ni Larry Gadon. Tama naman, no? Alam niyo sa totoo lang, mga kababayan, kung ako pasabihin sa 100%, 80% naniniwala akong ma-impeach si Sara. Not only in Senate but also in Congress but also in Senate. 80% naniniwala akong ma-impeach si Sara. Kasi ganito yan mga kababayan. Explain ko ulit. Alam niyo ba kung sakaling ma-impeach si Sara, maskin po tagawali sa barangay, hindi na po siya pwedeng tanggapin. Hindi na po siya pwedeng makapasok. Maskin tagawalis sa barangay, maskin barangay tanod, maskin taga-kabit na lang ng jumper sa barangay hindi na siya pwedeng makapasok sa anumang posisyon sa gobyerno once ma-impeach. At kapag na-impeach si Sara, 2 tao po ang pagpipilian na papalit sa kanya. Either si Bujidi, House Speaker, or si Tito Sen, Senate President. 2 po yan, mga kababayan. No? So, sa totoo lang mga kababayan, once kasi na ang isang opisyalis ng gobyerno ay ma-impeach, maskin anong posisyon sa gobyerno, maskin tagawalis, tagapulot lang ng bariyang malalaglag na sa bulsa ng chairman, hindi na po siya pwede, mga kababayan. So, kung sakali man ma-impeach siya, wala nang aasahan ng mga DDS. Kasi, kaya nga sabi ni Atty. Larry Gadon, para mapatunayan ni Sara na si PBBM, ang pinapanalo niya or si Sara ang nakapagpanalo kay PBBM para maging president, mag-resign siya para mawala ang impeachment niya, makatakbo siya sa 2028. 'Di ba? So, kapag nag-resign siya, pag 2028 may rason na makakatakbo pa siya kasi hindi naman siya na-i-impeach.
Ngayon mga kababayan, ang problema lang kasi ni Sara, kaya po maaga siyang nagdeklara ng pagtakbo niyang presidente sa 2028. Una, humihina na po ang suporta ng mga politician at mga retired generals at mga retired politician sa kanila. Kasi bakit? Sinisira po nila ang reputasyon ng tatay nila. Ibang-iba kasi yung tatay nila kaysa sa kanila. Matitigas kasi mga ulo ng mga spoiled brat kasi. So ngayon mga kababayan, bukod doon na medyo umunti ang supporter, kaya nagdeklara ng maaga. Pangalawa, nagdeklara ng maaga para may irason sa impeachment na pinulitika siya kasi tumakbo nga siyang president. Tapos, mga kababayan, pangatlo, kung sakali man na mag-resign siya para mabura itong impeachment at hindi na maituloy, makatakbo siya sa 2028, hindi po siya agad-agad ligtas doon. Bakit? Mga kababayan, sangkaterba at sandamakmak po ang kaso niya na naka-file sa ombudsman at sa DOJ. So ngayon mga kababayan, kahit mag-resign si Sara, mawala man ang impeachment complaint, may kaso po siyang katerba, nakatambak. Marami po siyang kaso. At kung naalala ninyo, under review na ng Department of Justice itong grave threat at citing to sedition. Yung pagbanta niya sa buhay ng First Lady, ng Presidente at ng House Speaker. Diba? Sabi ni Nino Carnicer, wala ulan dyan sa Manila. Kent malay ko po, wala naman po ako sa Manila. Oo. So ngayon mga kababayan, yun nga ang nangyari. Wala talaga siyang mapupuntahan. Kahit mag-resign siya para makatakbo siya sa 2028 at hindi siya ma-impeach, yung kaso niya po mga kababayan. Sabi nga ni Amy Marcos, hindi aabot ng 2027, makukulong si Sara. Kasi nga, sandamakmak at tadtad ng kaso si Sara. Diba? Gusto nyong makita, sabi ni Amy, ulitin ko ha. Amy, tadtad ng kaso si Sara. Ito po yun ha. Ang katotohanan ay maraming kaso nakapila kay VP Sara, no? Ang dai-dai niyang kaso. So kung mag-resign hindi siya, natin masasabi na kumbaga walang accountability. Marami pa rin pananagutan kasi ang dami pa rin kaso. Nakita naman ninyo sa COA, sa katutak pa ang kaso sa COA, disallowance regarding the confidential funds, nakatenga pa rin yan on appeal before COA Commission. May 3 petisyon tungkol sa confidential funds sa Supreme Court. So tuloy-tuloy pa rin yan. Tapos may COA proceedings sa 2023 confidential funds about OVP, pati na rin ang DepEd. So, hindi kumbaga makakaligtas kung may anomalya man. Talagang maimbestigahan to ng todo-todo. Patay ka dyan. Ang katotohanan, So, ibig sabihin mga kababayan, sa hamon ni Atty. Larry Gadon na mag-resign si Sara para hindi siya ma-impeach, alam ko po mga kababayan, gipit na po si Sara ngayon. Kumbaga mga kababayan, ang nangyari kay Sara, may utang na siya sa lending, may utang sa GCash, may utang sa Bombay, tapos may utang sa barangay, may utang sa kapitbahay, may utang pang mga appliances, may utang pang gadget, may utang na motor. Lahat may utang, kaya burido po utak niya ngayon. Diba? Burido po ang utak ni Sara ngayon mga kababayan. Na-corner na po talaga siya. Tapos meron pang problema ng ICC. Lahat po talaga mga kababayan. Alam niyo ba sa totoo lang mga kababayan? Si Sara, kung pala yan, binayo na po siya ng binayo. Oo, yan ang totohanan. Kung si Sara, ihambing natin sa palay, bigas na po siya. Hindi na po siya palay. Nadurog na siya eh. Binayo na siya ng binayo ng problema. COA, NBI, Ombudsman, tapos impeachment 4. Nandyan pa si Ramil Madriaga. Tapos nandyan pa ang impeachment niya. Nandyan pa ang problema ng tatay niya. Nandun pa yung confidential fund. Tapos, mawalan pa ng supporter. Tapos sa pamilya, watak-watak pa sila. Alam nyo, para siyang palay na binayo, ayun, naging bigas. Kita mo yan, mga kababayan. Kaya,
Wala talaga. Sa totoo lang mga kababayan. Kaya, kung sakali man na makinig si Sarang mag-resign sa panawagan at hamon ni Atty. Larry Gadon, pakinggan niyo po ito. Ang totoo, in-expect ko na kasi patungo na ron yung sobrang bilis na pag-dismiss ng iba't ibang kaso sa ombudsman, yung last-minute clearance ni Atty. Laudan, ganun din yung sudden inclusion ni Secretary Remulla, talagang binabaliktad na yung sarili nilang mga patakaran, hindi na sinusunod yung batas, at talagang wala nang rule of law dito sa ating bansa. Nakakalungkot po. To si Amy, akala mo alam yung Naobliga po batas. ako na i-defer at hindi suportahan yung appointment ng bagong JBC member kahit kilala ko siya at alam ko na mahusay siyang huwes, talagang kinakailangan na alamin natin ang mga patakaran sa JBC. Do you believe na may planong ipakulong si VP? Sigurado ako. Ang totoo, in-expect ko na kasi patungo. Pinagdududahan ni Senator Amy Marcos ang appointment ni Boying Remulla bilang bagong ombudsman. Suspetsa niya, planchado na talaga niya ang plano na mapakulong si Vice President Sara Duterte. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Bago pa man italagang ombudsman si Justice Secretary Boying Remulla, natunugan na raw ito ni Senator Amy Marcos. Si Senator Amy ang nagsampa ng kaso kay Remulla, kaugnay ng pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang haba ng baba niya, sing haba ng radar eh. Kalaunan, ibinasura rin niya ng ombudsman. Kasi nag-tumbling ang ombudsman. Nag-tumbling para i-dismiss yung mga kaso. Dismiss ka agad, lahat baseless. Pagkatapos mag-issue ng clearance. Talagang kinakana ng todo-todo. Tingin ng senadora, pinaplano talaga ang pagpapakulong kay VP Sara Duterte. Mukhang planchadong-planchado na. Tama naman na planchadong-planchado at pinaplano. Kasi ikaw ba naman magnakaw? Ikaw ba naman hindi mo ma-compare yung resibo na 12 billion sa COA, sa DepEd. Yung 5 billion na mga pagkain, mga feeding program na nabubulok at inaamag. Ano yun? Sasayangin mo lang? May kaso yun. Tapos yung hindi pagmamatch na mga pangalan sa confidential fund. Tapos ito pa, yung 19,000 good student. Di ba? May kaso yan eh. So planchadong-planchado eh. Okay lang. Alam nga naman mga kababayan na hayaan nating magnakaw tapos hindi ikukulong. Unfair naman. Di ba? So planchadong-planchado. Sorry na lang kasi ang naging ombudsman ay hindi nyo kaalyado. Kasi kung naging kaalyado nyo ang ombudsman, alam nyo na. Di ba? Kakampihan na naman kayo. Hawak nyo na nga Supreme Court, ombudsman pa. Edi wala nang kasaysay. Yung ano natin. Di ba? Ngayon. At ito pa, mga kababayan. Sa NBI. Yung bagong NBI director. Maraming knowledge. Patay kayo dyan. Sana hindi na bigyan ng pabaon ni Digong yan. Sana hindi nabigyan ng pabaon. Kasi yung NBI director ngayon, mga kababayan, dating PDP yan. Alam lahat ni NBI director ngayon, no, ang mga baho ng mga Duterte. Kaya delicates. Kabahan ka na, Sara. 'Di ba? Kabahan ka na. Yung itinalaga ni PBBM na NBI director, dati niyong tauhan. Di ba? Kaya ngayon yung sabihin weak si PBBM. Ngayon yung sabihin si PBBM ay mahina. Sabihan nyo kung mahina, pues, gawin kong tauhan yung may alam sa galawan ninyo. Tignan natin kung lalaban ka pa. Di ba? Kita ninyo. NBI director ngayon, tauhan ni Digong dati. Tapos yung nasa impeachment ni Sara, tauhan din niya. Yung affidavit, si Ramil Madriaga. Meron pang ang lumalabas na usapan nila ni Ramil Madriaga na 50k per group para siraan si PBBM. Bakit? Hindi totoo yan? Nako, mga kababayan. Sige, pakita ko sa inyo ito po yun mga kababayan. Ramil. Sara. Usapan nila ni Digong
usapan nila ni Sara na siraan si PBBM. Mga kababayan, totoo po yan. Ito po yun, no? Ilabas ko ha. Kita nyo mga kababayan, ito po yung usapan ni Sara at ni Ramil Madriaga na siraan si PBBM at 50,000 per group. Ayan na. Ayan o, lumabas yung usapan nila ni Ramil Madriaga na, eto, basahin ko lang ha. Post ito ni Benji Contreras. Actually, Sir Benji Contreras napanood ko yung live mo kanina. Nag-comment ako. Sabi dito, mga kababayan, ang daming pondo ng DDS Trolls para paninira kay PBBM at sa gobyerno. Saan kaya galing ang pondo nila? Sa confidential fund ba or sa China? Mali ka po. Ang pondong yan galing sa droga at sa pogo. So ito po nakalagay. Guys, ito, comment si Sara ang nag-message. Usapan nila ni Ramil Madriaga yan. Guys, magpakalat lang kayo ng pagsuporta sa mahal nating Pangulo na si Sara. Yun pong 50k per group po ang hatian ng bawat members. Depende po iyan kung ilan kayo sa isang grupo. Salamat po ma'am, sabi ni Ramil. Basta po ipagkalat natin ang paninira sa Bongbong Marcos. Maghintay lang po kayo ng next na gagawin sa susunod na araw. Ayan Ramil, Sara. Sara, Ramil. Tapos nag-comment pa nga si Ramil dito sa buradong message. Ma'am, sa Twitter po kayo mag-register. Kita nyo yan? Lumabas yung usapan ni Sara at ni Ramil. Kaya yung mga yan, mga kababayan, pasok yan doon sa inciting to sedition at grave threat. Pasok yan. Kaya mga testimonya nga ni Ramil Madriaga, mga kababayan, lumalabas na paunti-unti, tatanggi na naman lang. Sabi nga ni Jesus Falses. Ito. May photo si Madriaga na nagbe-video call siya. 1:1. Nagzo-zoom siya with Sara. 1:1. Kasi siya Easy Pilipinas founder. Ganon ka-close. So, may photo si Madriaga na nagbe-video call siya. 1:1. Nagzo-zoom siya with Sara. 1:1. Kasi siya Easy Pilipinas founder. Ganon ka-close. So, isang bagay na dapat merong Kita ninyo? Kaya yan ang mahirap, mga kababayan. Maraming lumalabas talaga. 'Di ba? Maraming lumalabas. Ano daw, Sir Ken, please, sana magkaroon ng answer yung question ko. Ano po bang question mo, sir? Danny Taling. Saan po ba si Sir Danny Taling? May may tinanong daw siya. Wala naman ako nabasa ditong question mo, Sir Danny Taling. Hindi ba? Wala naman. Ito. Sir Ken, curious lang, saan kaya nanggagaling yung tapang ni Lustay? Couldn't imagine too much cases filed against her. 4 counts of impeachment filed. Ganito kasi yan, sir. Ganito yan, ha. According nga kay Percy Lapid, malakas ang loob ni Sara. Kasi halos lahat ng politiko na nakapaligid kay Marcos ngayon, napabaunan ni Digong. Sa madaling salita, may mga will and testament na si Digong dyan. Pinamanahan na yan. 'Di ba? So, ngayon, mga kababayan, dyan sa Supreme Court, lahat po yan appointed ni Digong. Isa lang kay PBBM dyan. Pagdating naman dati sa ombudsman, hawak din po ni Digong yun. Kasi si Martires. At take note, mga kababayan, bago bumaba si Martires, sandamakmak na bagong employee ang pinasok bago siya bumaba. Kaya hawak nga nila lahat. Korte Suprema, Ombudsman, DOJ. Kaya yun ang sinabi ni Percy Lapid. So, kaya nga, magugulat ka kahit 4 ang impeachment niya. Kaya ngiti-ngiti lang, kaya ganyan. Kasi nga, pagdating sa Supreme Court, unconstitutional. Bakit? Kahit hindi naman yan umbestigahan ng Supreme Court, sasabihin na unconstitutional. Bakit? Lahat ba naman ka-fraternity ni Digong sa Sambeda yung mga pinasok dyan? May magawa ka ba? Diba? Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, yung mga politician na may kapit ngayon, may mga will and testament yan ni Digong. Kasali yan sa will and testament.
Do you think I can accumulate 5 billion? Andun na sila, kasama sila doon. Diba? Ma'am Chaicher, hello po sa Sirisa Force. Ganun po yun, sir. Yun ang katanungan. Diba? Kaya nga si PBBM ngayon, kahit anong gawang pa ganda sa Pilipinas, magugulat. Lahat ng nakapaligid kay PBBM, ulitin ko sa inyo mga kababayan, lahat ng nakapaligid kay PBBM, kapag kabinaha, lahat po sila lulutang. Si PBBM lang ang malulunod. Diba? Kasi bakit? Tingnan nyo sa baha, ano ba ang mga lumulutang? Yung mga magagaan na bagay sa baha. Diba yung plastic? Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, kung ikaw, kawatan ka na politician, saan ka ba kakampi? Kay PBBM o kay Sara? Si Sara tatakbo pa lang sa 2028, si PBBM pababa na. Eh di malamang doon ka kay Sara kakampi. Bakit? Bakit mo kampahan si Marcos? Ipa-resign patapos na yan. Yeah? Patapos na termino yan sa 2028. Oh. Sa madaling salita, doon ako sa kay Sara kakampi. Bakit? Kasi nga, president na siya eh. Eh kung ako ka magnanakaw akong politician, eh di tuloy-tuloy yung pagnakaw ko, walang palya. Magugulat nga kayo ngayon. Sangkot si PBBM sa insertion eh. Wala naman siyang inutos. Dinuktor lang ang pirma niya. Kaya ganyan kabait si Marcos. Kung si Digong pa yan, ipinakain na yung cheque. Yeah. Kaya nga magugulat ka, 100 billion insertion, dinuktor lang yung pirma ni PBBM. Oh, bakit nakakuha ng 100 billion insertion? Eh pwede naman sa NEP. Kung sa NEP niya in-insert yon, kahit anong oras pwede. Bakit mag-antay pa siya na 1 taon para mag-insert sa GAA? Oh. At saka nagugulat tayo, bakit utos ni PBB, mula namang utos daw na ganun, at bakit nagkaroon siya ng pirma doon? Kasi ginaya. O tignan nyo, nung tinanong na ang budget, nag-resignan agad ang mga sekretary. O, nawala agad si Amina, nawala agad si Persamin. O, kasi nabisto sila eh. Diba? Yan ang mahirap mga kababayan. Miyembro ng gabinete ni PBBM sa 10, 2 lang totoo dyan. And the rest, puro peke. Wala akong pinangalanan ha, bato-bato sa langit, matamaan sa pool. Yeah. Ay naku. Yan ang mahirap mga kababayan, kung malaki ang pabaon. Malaki ang will and testament bago bumaba. May inutos. Kasi yung anak susunod pa sa yapak. Eh kung si BBM ganyan kasama, eh di kung may inutos din siya at kasali sila sa will and testament, pag nagpresidente yung anak ko huwag yung kalimutan na. Eh wala, si Digong, pagbaba ni Digong, yung anak susunod na 2028 tatakbo. Syempre, pangakuan mo yung mga may mga kapit. Ganun yun, mga kababayan. Hindi ba? Ay, naku. So, alam nyo na. Alam nyo na. Di ba? Kakalungkot. Sad to see that ganyan pala talaga sila kasama. Naku. Diyos ko po. Kung kasamaan lang, sabi nga niya, I am the president of the hell. Cutting his head. Hindi na ako bababa. Akin na to forever. Sana Kent ma-impeach talaga si Sara. Ma-impeach talaga yan. Sabi ko sa inyo mga kababayan, ma-impeach talaga yan. Maniwala kayo. Ma-impeach yan. Hindi lang naman yan na-impeach yung nakaraan kasi hindi naman lang pinortweed. O kung pinortweed ni Chis yun, makalkal yung lahat ng ebidensya nun, maimbestigahan at ipapatawag lahat ng tao. Katulad dun sa hearing nila sa committee, pinatawag lahat ng mga sangkot sa flood control. Ganyan din ang mangyayari. Pagdating doon sa impeachment ni Sara trial, nandun si Sara, nandun yung mga abogado, lahat ng, halimbawa, unahin nilang tatalakayin dyan yung mga bank account. Siyempre, yung mga general manager ng bangko, yung mga staff, andun patawag lahat yun. Pasasalitain, totoo ba to? O meron bang ganyang pangalan? Ginawaan mo ba? Magkano ang laman na pumasok? Magkano ang kinuha? Magkano ang withdraw? Magkano ang diniposit? O syempre nandun yun. O so bukas, another na naman. Yung confidential fund, ipapatawag si Mary Crispiatos. Ikaw ba talaga si Mary Crispiatos? O ano yung binili? Ganyan yun eh. Ang nangyari, nung unang impeachment niya, walang impeach na nangyayari kasi hindi naman pinortweed. Ginawa ni Chis Escudero in archive. Diba? So, ngayon,
pag tinanggap ni Tito Sen yan at pinatuloy itong trial, kakalkalin isa-isa yun. Makikita nyo live yan, buong mundo. Buong Pilipinas makapanood yan. Dito na ang sinabi ni Trillanes na game changer. Kita ninyo yung pumunta si Trillanes at si Digong, si Laila de Lima magkatabi sa Quadcom, di ba? Inis na inis si Digong. Halos hampasin na niya si Trillanes ng microphone. Di ba? Oh, kasi bakit totoo eh. Sabi, walang pera, mahirap lang, umasa lang sa retirement pay. Tapos nung papipirmahin ng waiver, do you think I cannot accumulate even 5 billion sa negosyo ng asawa ko, sa sahod ko bilang politician? Parang minamaliit nyo naman ako kung gano'n, no? Diba? Napaamin na may 5 billion. Pero nung papupuntahin sa quad ko, walang pera. Walang pambayad ng ticket. Diba? Kita nyo, gabi kasinungaling. Kaya nga, pagdating dyan sa trial sa impeachment, kasi naka-live yan, makikita nyo yan. Magbabago ang pananaw ninyo, mga DDS. Sorry to say, kahit sinabihan ko kayong bobo, ngayon maintindihan nyo kung bakit ko kayo minura at bakit ko kayo sinabihan bobo. Diba? Pag naumpisahan yung trial ni Sara sa Senate, ngayon ninyo sabihin na masama ako. Ngayon ninyo intindihan kung bakit ko kayo pinagmumura, mga tanga-tanga kayo. Diba? Mga bobo kayo. Paniwalang paniwala kayo. Diba? So, pagdating niyan sa Senate, ngangahan kayong lahat. Ay, totoo pa? Ah? Ay, ganun pala. Hala, oo nga. Ah, bakit 37 million lang ang salin? Bakit 89 million lang? Eh, billion-billion pala ang pumasok. Ah, diba? Malalaman nyo yan. Nako. Ebidensya lang naman kailangan para magising kayo eh. Oh, tapos pag may ebidensya doon, may pruweba doon, sasabihin nyo, tanim na naman ebidensya. Gawain ni Digong yung tanim ebidensya, katulad kay Laila de Lima, pinakulong niya, wala namang ano. Diba? Kasi ganito yan mga kababayan eh. Binugbog ka, tapos babawi ka, bubugbugin mo rin. Oh, wala kayong pinagkaiba. Kung binugbog ka, hayaan mo na ang hustisya at ang korte ang babawi, hindi ikaw. Kasi imbis na makulong yung namugbog sa'yo, ikaw pa yung madidihado eh. Diba? Ganun yun, mga kababayan. Idaan mo sa tamang process or due process. Huwag mong gayahin yung estilo ni Digong. De facto martial law yun eh. Kaya mapapanood ng lahat ng Pilipino yan buong mundo. Doon nyo yan malalaman na, oh my God, mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.